Dalawang binabantayang bagyo, wala nang banta sa bansa at nakalabas na rin dito pareho ng Philippine Area of Responsibility. At si Gardo ay kakalabas lamang ng Philippine Area of Responsibility. Ayun, ano magiging epekto ng dalawang bagyo sa bansa at yung bagong posibleng tropical wave na namataan dito sa silangan ng Visayas? Magiging aktibong invest din ba ito? Alamin. Tropical wave na mumuuna ngayon sa silangan ng Mindanao na posibleng itaas sa shallow low pressure area ni Pag-asa ayon sa ating report 2 days ago. Pero ang parte pa rin ng kanluran ng bansa, ang pag-iral ng habagat, nagpapaulan ngayon sa kanlurang bahagi ng Luzon hanggang southwestern Luzon. Kasama ang Metro Manila, bagat nakakaranas tayo ng medyo katamtamang panahon, inaasahan ng random na isolated rain showers ang buong Calabarzon area, Mimaropa, western portions ng Visayas at sa bahagi naman ng Mindanao na makakaranas ng mga ilang moderate and heavy rain showers. Munsod na ngayon ng pamumuo at paglapit ng tropical wave sa eastern part ng Mindanao. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Biyernes, June 26, 2026. Ang oras sa ating Boss Mike may maga ay alas 11:13 na ng umaga. Bagamat nagiging katamtaman pero medyo windy po tayo dahil sa umiiral ngayon ng habagat na epekto dito sa timog kanluran at kanluran ng Luzon. At makikita natin sa ating Doppler radar imagery na nagkakaroon ngayon ng malawakang ulan dito sa parte na ito ng Subic, Olongapo, hanggang Bataan. Ayan, nasasakop yan. Mula dyan sa may bandang Iba, Zambales. Yan, kasama na ang parte na yan dyan sa may bandang Olongapo. So, kung titingnan natin ng mas detalye para makuha natin yung pinaka-detail, yung mga area dyan sa Zambales, sa mga kababayan natin sa mga taga-Zambales na apektado ng pag-ulan. Kung makakita natin na malapitan using CMMS, kasama na ang Castilleos dyan, San Felipe, Narciso, Cabangan, Maribeles, Bataan hanggang Balanga po. Yan, ito po yung kuha ng CMS Doppler radar ng NOAA. Pero mula sa ating Doppler radar naman ay kitang-kita na umaabot mula sa bandang Bataan at dito sa parte rin ng bandang Dasmariñas, Cavite, bandang General Trias, Imus, Cavite, yan, at Cavite City at Parañaque na mayroong concentration ng mga pag-ulan. Ilang clusterized na moderate and some heavy rain showers ngayon at dito sa may bandang Naik po. So kung titingnan natin yung pinaka-latest frame, makikita natin ang light rain showers ang umiiral ngayon as of 10:45 ito, huling capture ng Doppler radar. Pinost natin dito sa may bandang Cavite as of 10:45 AM pa po ito. Ang huling captured ng Doppler radar ay nagkaroon ng pag-ulan sa may bandang Cavite, Bacoor, at dito naman sa bandang Binangonan, Rizal, Pasig, yan, nagkaroon ng pag-ulan. Kaya nagkaroon din kami ng at least 1.8 mm na total rainfall. Kung i-activate natin ng reflectivity mode, ay makikita natin yung frame, ang huling frame as of 11 o'clock. Ito na yung latest ng frame, 11 o'clock po ito. Makikita patuloy pa rin nagkaroon ng at least light rain showers sa may bandang Cavite City, Bacoor, hanggang General Trias. And ito po yung concentration ng reflectivity kung saan ang pinaka-focus ng inuulan. At dito naman sa Ternate, halos sakop na ito ng Batangas o pagitan ng Batangas. At kasalukuyan ngayon na medyo katitila lamang sa ibang lugar sa Zambales, pero asahan natin ang magkakaroon ng pag-ulan sa may bandang Cabangan, San Felipe, pababayan anytime ha. Ito ngayon ang nasasagap ngayon ng Doppler radar. So mostly ang bandang Cavite ang inaabutan ng habagat rainfall. At nagkaroon din ng ilang moderate to some heavy rain dito sa Antipolo, Rizal, Cainta, Taytay, Angono, hanggang dyan sa may bandang Morong, Binangonan, Rizal. Yan, nagkaroon din ng mga ilang light to moderate rain showers po dyan. Kaya makikita yung huling frame ay makikita ang galaw ng habagat o habagat rains na tumatawid nga po dito sa may bandang pakanluran nga po. Yan.
Ito sa may bandang kaluran na kumikilos pa northeast yung water vapor na may dalang precipitate rain. So sa estimation po, inaasa natin kasama ang Metro Manila sa uulanin. Ayan, makikita nyo po paano tumatawid yung kaulapan, at makikita po sa pinakahuling frame na ipopost uli natin dahil yan, ito pinaka-frame. So makikita natin nagkaroon nga ng pag-ulan sa may bandang Antipolo at bandang Cavite nga at Dasmariñas. Yan. So maanasahan po natin na magiging maulan po sa area na yan, at nakaka-capture naman ng Doppler radar, at mas concentrated mostly dito sa may bandang kalurang bahagi nga po ng Zambales. Sa may bandang Visayas naman, asahan din na magiging maulan dito sa parte nga po ng Panay Island at ilang bahagi nga po, kasama na syempre ang bandang Iloilo. Yan, Iloilo at isla ng Burias, at ilang parte sa may bandang Camarines, sa may bandang Negros region, sa Negros Oriental at Occidental, lalo na sa may bandang dulong-dulo nga po ng Sipalay hanggang dito sa may bandang Basay, Hinabuan. Yan, kakaranas sila ng mga ilang moderate to heavy rain showers po dyan. So yung reflectivity, at least light to moderate rain showers ang nakikitaan natin dito base sa pinaka-reflectivity. Yung estimation, at least hanggang clusterized heavy rain showers daw ay yung sa Doppler mode. Pero sa reflectivity, at least light to moderate rains ang mararanasan dyan sa may bandang kaluran po ng Bisaya. So malinaw naman po mga folks na makakaranas pa rin tayo ng mga pag-ulan dito sa parte ng kaluran ng Luzon, kasama na ang Metro Manila. Sa ating lightning detection system, meron tayong at least 61 lightning strikes, pero sa real time natin, gamit ang ating lightning detector mismo sa amin sa Caloocan, para makuha natin yung eksaktong bilang. Outer lightning strikes ay nasa 558 po as of 11:19 AM yan. Ngayong latest po ito, dahil real time kasi ito. 558 lightning strikes po, kasama natin sa may bandang Southern Taiwan ay patuloy pa rin ang mga matitinding pagkulog at pagkilat. Kaya sa mga kababayan natin sa bandang Itbayat, ingat po, kayo po ngayon ay may malapit dyan sa pinakabunganga ng sunod-sunod na rapid na thunderstorms dyan. So napaka-intermittent ng violent thunderstorm dyan sa paligid ng Itbayat, Batanes. Inner natin, at least 92 lightning strikes, kasama na ang kalurang bahagi ng Zambales within 40 to 60 at 20 to 40 minutes ago. And the rest, may mga pagkidlat din sa mga ilang parte ng Balawan. Yan, within 20 minutes ago at latest. Yan, karamihan mga sa dagat naman. So pinakamalapit sa amin sa Caloocan, at least nasa 132 km mula mismo sa amin sa Caloocan. So probably ang pinakamalapit nating masasabi mga 2 hours ago o halos 80 to 100 minutes ago dito sa may bandang Bataan. Malamang yan yung pinakamalapit na nakuha, mga around 132 km yan mula sa amin sa Caloocan. At patuloy po ang pulsing ng lightning strikes. Yan. Ayan, nakikita nyo po, malalawak at malalaki po yung cloud to ground niya na lightning strikes na nasasagap natin. Ayan, puro cloud to ground po ang sinasagap ng ating aparato para mas na pipinpoint natin yung delikadong kidlat. Kasi sa iba kasi kasama na ang cloud to cloud na kidlat, hindi naman masyado importante yung cloud to cloud. Ang importante kasing minomonitor dito, yung mga cloud to ground na kidlat, which is yun yung posibleng tumama sa tao. Kaya yun ang kailangan nating mapinpoint, which is yan ang mahalaga na ginamitan natin ng ating aparato mismo. Dahil yung pinaka-filter coordinates niyan ay naka-filter para po sa mga cloud to ground na lightning strikes na kinakapture ng ating detector, which is ito po yung purpose ng lightning detection system nito, para mas malinaw po yan. Ayan o, patuloy pa rin ang triangulation at napakarami nga po sa may bandang Southern Taiwan. So mag-iingat po, maging ang mga Pilipino natin na nagtatrabaho sa Taiwan, sa Southern Taiwan po, ay kayo po ay kasalukuyang may violent thunderstorms. Samantala sa atin namang current conditions, meron tayong lindol na nadetect. Tatalakayin natin yan kung saan po yan. Meron tayong kasalukuyang humid at overcast na kasalukuyan ngayon ayon sa ating dashboard. Yan, meron tayong humid at overcast so far. Yan, so may mga humid at maulap na panahon at medyo windy tayo, pumapalo ng mga 20 to 30 kilometers per hour. So malinaw yan mga folks,
Yan. So, mayroon tayong overcast, gloomy, at medyo mahangin tayo dito sa amin sa Caloocan. So, expected din sa iba't ibang bahanig ng Metro Manila. Yan. Medyo gloomy at windy po tayo after ma-load yung pinaka-dashboard. Yan. Malinaw yan mga folks. Sa lowest temperature na naitala na weather station, kanya ng 12:30 ng madaling araw, ay nasa 26.2 degrees Celsius ang lowest temperature. Sa amin, kahapon ay nasa 32.4 degrees Celsius. Medyo comfortable na highest air temperature sa amin. Kahapon yan tanghaling tapat at 12:25 p.m. Meaning, meron kaming heat index pa rin, medyo mataas at 46.9 degrees Celsius po. Pero medyo manageable naman yan para sa atin sa Pilipinas yung ganyan temperatura. Medyo kaya pa natin. Sa mga foreigner lang siguro hindi. Sa ngayon, as of 9:18 AM, meron tayong 40.8 degrees Celsius extreme caution na heat index. Sa forecast, hanggang 37 degrees Celsius lang daw ang expected heat index sa maghapon, which is pinakamataas. Naungusan yan ng aming computation. Well, hindi pa naman to computed, pero ito yung actual instrumentation reading. So, kahapon, kung double check natin sa ating graphs and records, sa station all-time records, yan, checkin natin yung heat index, makikita natin kahapon mabababa na po. Simula noong June 22 ay bumababa na po yung ating heat index. 40.9 degrees Celsius na lamang. And then hanggang kahapon June 25, 38.8 degrees Celsius yung computed natin. So bumababa na po, o mababa na yung heat index. So papansin natin, hindi kagaya nung April and May, talagang grabe sa init yung ating temperature. So kung gusto niyo makita yung computed heat index, pwede niyo pa makita yan dito sa akin, sa all-time records yan, under graphs and records, sa station time records yan. Para sa pinaka-daily at assessment ng ating aparato na recorded ng ating weather station dito sa Caloocan, para makita yung pinaka-actual talaga na galaw ng ating weather patterns, na hindi lang tayo basta-basta bumabase lamang sa pinaka-forecast. Ayon naman sa data feed ni Pag-asa sa NCR, ngayong Friday lamang, as of 11:22, kakalabas lamang, ay meron tayong inaasahang thunderstorm forecast na apektadong area ay ang Rizal nga po. So kakasabi ko lamang dito sa may bandang Doppler radar na sinasabi ko po. Yan, kasama na ang Metro Manila, siyempre, Zambales, Bataan at Cavite. Kaka-discuss lang natin kanina. Pinakita ko pa sa inyo yung ating lightning detection at yung ating Doppler radar imagery. So expected na po yan At mula sa Metro Manila, buong area na yan, mula dito sa amin sa Caloocan, nakalista ang Caloocan, Malabon na Botas, Valenzuela, pababa na yan dito sa bandang Las Piñas hanggang Parañaque. So damay-damay daw, dinamay-damay na po, kabilang na ang bandang Pampanga, Porac, Pampanga, yan. Kasama na po yan, hanggang San Fernando po yan. Then, sa most of Tarlac, kasama na rin ang Jose Capas at Bamban. At sa Laguna naman ang Cabuyao at Calamba, Laguna. 2 hours of expectancy on durability ng forecast nila. So, ingat na lang, magdala ng payong At inasahan po yung medyo posibleng intense lightning strikes. Pero sa ngayon, may violent thunderstorms tayo. Pero dito sa mabandang Taiwan, posibleng ma-consider na natin as intense thunderstorms. So, apektado po yan. Ang concentrated po sa may bandang Batanes, Cook Island. So, ingat po. Dito naman sa Metro Manila ay bugso naman ng hangin. So, medyo ingat. At kung may payong tayo, timingan nyo na lamang. Dahil malakas ang bugso. Biglang sumisipa po yung hangin. Kaya ingat na lamang mga folks. So, sa ating forecast and so prediction, maulan tayo. Medyo random po ito na may 100% chance of rain na forecast. So sa ating basic in past 24 hours, nangunguna ang Tugigaraw pa rin sa may pinakamainit na temperatura at 38.2 degrees Celsius. Sa lowest temperature naman sa Baguio ay 17.4 degrees Celsius. At sa bandang Subic Bay naman, nakatotal sila ng total rainfall at 47 mm total rainfall. Kahapon sa amin sa Caloocan, 9.0 mm lamang total rainfall sa amin. Pero ngayong araw, 1.8 mm. So halos abot na namin ang June average rainfall na nasa total kami na 280.5 mm for the month of June. Yan po yung total rainfall namin ngayong buwan. So in 7 days ay katumbas niyan ay 76.5 mm ang total rainfall sa loob ng isang linggo. So halos ang difference na lamang sa aming June average na supposed to be 296.1 mm ay 15.6 mm na lamang. Ibig sabihin may kukonsider na namin na pasok pa rin kami sa
average rainfall namin na 296.1 millimeters every month of June kada taon. So yun po yung lumalabas, mukhang hindi pa rin nagbago. Kaya lang, kung hindi man ito abutin ang 296.1 hanggang sa matapos ang month of June, lumalabas lamang bahagya pong bumaba yung average rainfall. Dahil alam naman po ninyo, meron tayong minor El Nino. Lalo na sa susunod na buwan, magmo-moderate na yan. So meron tayong sea surface temperature of 93, mahina ang ating easterly trade wind. Kaya mapapansin nyo ang galaw ng bagyo, usually west-northwestward. Halos hindi masyado kumakanluran ng todo yung galaw ng bagyo. Kasi yung horizontal o yung vertical wind shear dito dala ng easterly trade wind ay humina nga po dahil po sa epekto ng El Nino. So yun po yung explanation dyan. Sa atin namang high tide, low tide status, sa maximum high tide po tayo pero pababa na ito within 4 hours. So, double check natin kung gaano kataas yung ating sea level mula sa ating tides and status. Nakita natin ay 1.1 meters po ang pinaka-high tide natin kani-kaninang 7:07 AM. So, malalim yan pero pababa na yan ngayon. Expected hanggang bukas hanggang 1.2 meters ang itataas natin hanggang sa darating nga po na Sunday. So, weekend na naman po, magiging mataas din at kasabay ng maalon na sa buong silangan ng Luzon sa silangan at kanluran ng Luzon, lalo na sa mga ng Eastern Mindanao dahil mayroong tropical wave na namumuo dyan. Posibleng itaas yan ipag-asa shallow low pressure area anytime. Tingnan na lang natin kung ang tropical cyclone sector ay itataas yan. Diniscuss na natin yan 2 days ago pa na mayroong mabubuong isang shallow dyan na low pressure area around 1,008 to 1,006 hectopascals. Pero meron siyang bahagyang low level convection kasi kaya pwedeng tawagin yan as low pressure area. Yung invest, depende na po sa TC sector natin kung i-decide na itaas yan as invest low pressure area. Kung sakaling tawagin na invest yan, baka 96W naman ang itawag dyan. So, tingnan na lang po natin, mag-update naman po tayo mga folks. So, yung ating high tide low tide status so far ay nasa 1.1 meters ang pinaka-high tide, hanggang 1.2 meters po ang itataas natin hanggang sa mga susunod na araw. Yan, nadagdagan na po yung mga thunderstorm forecast sa Metro Manila. Samantala, sa atin namang almanak ay sumikat ang haring araw kaninang 5:29 AM at lulubog po itong mamayang 6:28 PM. So, ang ating waxing gibbous na 87%, magpo-full moon na po ito, malapit na. Magmo-moonrise pa po ito, mamaya pa po mga alas 3:26 ng hapon. Mga 3:26 PM pa po ito magmo-moonrise. Then bukas pa po ng madaling araw din ng 2:53 AM lulubog. Anyways, nakalimutan natin sabihin yung ating outside humidity. Meron tayong highest concentration of 86%. Ibig sabihin, mataas ang ating water molecule concentration dito sa Caloocan. So, expected sa buong Metro Manila na bumaba naman ng 4% since last hour. Thunderstormy po tayo at 1,007 hectopascals and steady ito since last hour. So, nakalimutan kong bagitin yan kanina lang. So, diretso agad tayo sa ating VC weather forecast sa aking dashboard sa Pimo Weather. So, weather outlook natin ngayong weekend na darating ay magiging maulap po tayo at mas madalas ang localized thunderstorm. Very obvious naman po, 100% chance of rain ngayong araw. Bukas, ganun din, maulap din tayo sa umaga. And then, mga scattered na ulan at localized thunderstorms din. Mostly, bandang hapon po yan kadalasan. Usually, ganyan na po magiging pattern natin ngayong buwan. Yan. So, naglalaro sa 36 to 40% naman ang chance na pag-ulan bukas sa Sabado. Highest and lowest temperature expected, maglalaro between 31 degrees Celsius. So, mababa na talaga. At least, medyo makakahinga-hinga na tayo ng maluwag. Hindi na tayo masyadong masusunog sa grabing init. At lowest temperature expected naman naglalaro 26 degrees Celsius. So, silip agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery mula sa heavy rain potential ng Himawari 8 or 9 ng Japan Meteorological Agency. Courtesy po sa kanila sa pag-share ng actual direct satellite imagery. Pakita natin ang buong kanluran ng bansa, kabilang na ang Luzon, ay makakaranas tayo ng mga moderate and heavy rain showers. Kalat-kalat po yan Expected po, may kasamang bugso na hangin dyan at scattered rain showers and localized thunderstorms. Nabanggit na po natin sa buong Zambales hanggang Metro Manila na yan at Mimaropa. Dito sa extreme Northern Luzon naman, mostly cloudy din tayo. So mostly mga pagkulog at pagkidlat din ng iiral dyan mga folks. Ayan, kitang-kita naman po sa pinaka-satellite imagery.
So sa ating bagong high resolution image, kung gusto niyo po mas high resolution, meron na po tayong high resolution sa mga nagre-request po na mga kababayan natin. Yan, ito po yung high res na true color reproduction. So gusto niyo po makita ang mas high resolution na parang yung sa windy na simulated, pero ito yung actual satellite capture na high resolution image ng satellite imagery. At least mas gusto ko po ito kaysa sa windy, kasi sa windy medyo modified na yung hitsura niya, although kinuha pa rin sa Himawari Sat yung detail ng clouding, pero kasi para sa akin hindi masyado realistic. Hindi kagaya ng actual kuha mismo ng satellite mismo, na actual na itsura talaga ng kaulapan natin sa Pilipinas na makikita natin. At kitang-kita po sa reproduction satellite imagery ang makapal na kaulapan na ito. Ito yung sinasabi natin na tropical wave, na development ng tropical wave. Posible nga po yan na maging isang shallow low pressure area. Pwedeng itaas yan anytime po ha. So i-activate natin yung night mission mode. Makita natin na makapal po yung NGT para makita po yung area ng sakop niya. So umaabot na rin sa may bandang Eastern Mindanao po yung pag-ulan. So balikan natin yan. Unahin muna natin ang extreme node Luzon. Inactivate natin yung night mode para makita po yung thunderstorms at yung mga sunod-sunod po na mga cluster po ng mga pag-ulan. Makikita natin sa bandang i-activate natin yung street map mode. Yan, para mas detalye. Ayan. So at least makikita natin in different information ng infrared para makita natin ng mas detalye yung pinaka satellite imagery. So makita natin dito sa pinaka kung itataas natin, yan po yung actual niya ha, and then i-reduce natin para makita natin yung mga area na tatamaan. So mapapansin natin dito mula sa Batanes Group of Island, kung saan ay mas makapal po yung kaulapan dyan sa may bandang Southern Taiwan. Dyan nakakaranas sila ng violent thunderstorms kasama na sa Batanes Group of Island. So ingat po. At dito naman sa Northern Luzon, ang Kalinga, Abra hanggang Ilocos Sur sa Candon, yan, at Tugigaraw, mayroong mga kaulapan dyan, asahan ng scattered rain showers and localized thunderstorms, kasama na Mountain Province, at ilang bahagi dito sa may bandang Pangasinan. Pero yung concentration nga po dahil sa epekto po ng habagat, yan, yung habagat, kung i-activate natin yung BIS, ito po yung kapal ng kaulapan ng water vapor. Ito po yung infrared, kung gusto niyo pampakita through infrared ang kaulapan. Ayan, mapapansin niyo po ang most of kanluran ng bansa. So sa pinaka rainbow color, makikita natin ang mas maulap at mga kalat-kalat pag-ulan, kabilang na ang Zambales nga po, Olongapo, kasama na ang Tarlac, yan, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, most of Cavite, pababa ng Tagaytay, Lipa, then most of Mimaropa area. Yan, kitang-kita sa buong Mimaropa area. So kasama na Occidental Oriental Mindoro, Coron, yan, Coron, tsaka Basunwaga, yan, at Culion Island, hanggang pababa na ng Taytay, kasama na ang Puerto Princesa sa mga karanas na mga scattered rain showers na may mga localized thunderstorms at moderate to heavy rain showers po ang naka-indicate dyan. Ay, pasensya na, medyo nagiging hypersensitivity ang ating mouse dahil mataas po yung ating humidity. So makita natin ang kasama na ang buong Calabarzon area at bandang Bicol region, siyempre na medyo makakaranas po ng mga scattered rain showers and localized thunderstorms at maulap po na himpapurin po yan. Ayan, kitang-kita po yung pinaka-imagery ng satellite imagery. So yan po. At makikita po dyan ang pinaka-boundary. Bale, maglalagay tayo ng boundary dyan. Gagawin po natin ang pinaka-boundary. So, yun po. At mapapansin nyo po yung ilang parte ng Bicol region. So, activate natin yung isang all maps natin para sa most detail. Ito, dahil may boundary po ito. Makikita po yung pinaka-detail. Ayan. So, mas malinaw po dito. Gusto niyo po makita na may boundaries. So makita natin ang bandang Camarines Norte hanggang bandang Legazpi at Sorsogon, although at least dito partly cloudy to mostly cloudy sa most eastern sections ng southeastern Luzon at eastern Visayas. So mula sa bahagi po ng Panay Island, mga isla ng Marinduque, Romblon hanggang Masbate, magiging maulap tayo dyan at kalat-kalat ang isolated rain showers and localized thunderstorms. Maulan din sa bandang Panay Island, lalo na sa kanlurang bahagi ng Antique, pababa na Anii, kasama ng Iloilo. Pinakita ko sa inyo sa Doppler radar imagery.
Bacolod sa may bandang Negros region ng Negros Occidental at Oriental dito sa Katimugan mula dito nga po sa Sipalay. Kasama na rin siyempre ang Siquijor at bandang Cebu naman at Bohol na magiging maulap din ang panahon na kalat-kalat ang mga isolated rain showers and localized thunderstorms. Yan po yung mga kaulapan. So i-activate natin yung pinaka-imagery ni Pag-asa para sa most of cloudiness. Ay makita natin ang Southern Leyte na makakaranas po ng mga ilang light to moderate rain showers. Mostly cloudy po tayo at gloomy maging sa may bandang southern part ng Borongan, Eastern Samar hanggang Guian, Eastern Samar. Yan po yung pinaka most of detail na area. Yan, hanggang Bohol na yan hanggang Cebu na tumatawid po. Yan, epekto po yan ng ating pinaka-surface trap at extension po ng tropical wave na ito na bumabalot sa may bandang eastern part ng Mindanao. So most entirely ng Caraga area sa may Mindanao naman makakaranas ng mostly cloudy ngayon at unti-unting mga moderate to heavy rain showers. So activate natin yung heavy rain potential para makita natin yung eksakto na maaaring abutan muna ng heavy rain para mas makita natin sa inyo isa-isa at mas malinaw ang mga uulanin. So most of Caraga area mula eastern part ng Surigao del Norte, Surigao del Sur, pababa na yan ng Borongan, Eastern Surigao del Sur, Bislig, hanggang dyan sa may bandang Bangaga at Caraga area. Yan, makikita niyo po, moderate to heavy rain showers po tayo, kasama na ang Davao de Oro. At patawid yan kasama na ang buong Davao region ng Davao Oriental, Davao del Norte, anytime, hanggang dyan na yan sa bandang Davao Occidental po. Cluster po na heavy rains ang magiging pag-ulan sa halos buong Davao region. Kaya ingat po sa posibleng pagbaha at mga pagguho ng lupa lalo na sa nilindol dyan sa parte nga po ng General Santos at the rest ng Davao Occidental sa Katimugan kasama ang Sarangani. Magiging mostly cloudy din ang entire ng Sorsogon area kasama na ang Bukidnon hanggang Lanao area na yan at Northern Mindanao po Magiging mas maulap tayo so madalas magiging makulimlim tayo dyan at isolated rain showers and localized thunderstorms. Magiging mostly cloudy na rin ang halos buong Zamboanga Peninsula, mas makapal dito sa Zamboanga del Sur, Zamboanga Sibugay. Expected din ang mga isolated rain showers and localized thunderstorms. Bagamat wala tayong nakita na heavy rain, at least light to moderate showers ang una munang bubungad sa inyo sa Zamboanga Peninsula. So ang most of eastern sections ng Mindanao, kayo po makakaranas ng moderate to heavy rain showers sa loob yan ng 24 oras dahil lumalapit po yung pinaka-cluster nito ng tropical wave na maaari nga pong tawagin as shallow trap. At since hindi naman siya nakikitaan ng pinaka-low level convection, so bababa lang siguro yung atmospheric pressure at maaring itaas as shallow low pressure area lang. Yan. Pero yung magiging aktibong bagyo siya na tinatawag o active low pressure area sa ngayon, hindi pa natin maiko-consider yan. So baka embedded lang yan, magkakaroon lamang ng pinaka-convergence zone sa area na yan. Magkakaroon lang na integrated. So yun lang po magiging analysis natin sa bansa na magiging mas maulan tayo sa kanluran at pagdating naman sa silangan, bandang Eastern Visayas at Mindanao naman na kung saan mayroong tropical wave na nabubuo. Yan. Sa maghapon na po yan So ang mostly na nagiging moderate ang panahon kadalasan bandang Bicol region at ilang parte po ng dito sa may bandang northern part ng Visayas. Yan. Pero anytime magkakaroon tayo ng mga partly cloudy to mostly cloudy anytime po. Yan. Habang lumalapit ang pinaka-tropical wave sa silangan ng Visayas at Mindanao. So diretso agad tayo sa ating ginagamit na computer generated tropical cyclone sector. Well, itong dalawang bagyo na ito na binabantayan natin na si dating bagyong Francisco at dating bagyong Gardo ay pareho na po silang nakalabas ng Philippine Area of Responsibility. Nitong umaga lamang kakalabas lang nitong si Gardo sa Philippine Area of Responsibility. Nung huling ticheck ko yan mga around 9:40 o 9:50. So eksakto na rin natin mga around 10 o'clock nakatawid na ito ng Philippine Area of Responsibility. Yan. Kakalabas lang po ni Gardo ngayong umaga sa Philippine Area of Responsibility, which is nasa na natin, dineclare na rin ni Pag-asa yan. Pero si Francisco kasi ay kahapon pa po siya nakalabas ng PAR. Yan. Yun nga, nagkaroon nga ng pagbaba sa inyong lingkod dahil sabi doon ni Pag-asa alas 3 pumasok itong si Gardo kasi dito ayon dito sa aking monitoring ng tropical cyclone sector, yung actual satellite imagery, nakita naman natin yung pinaka-center eye niya ay mga bandang mga alas 5, mga 5:40, 5:50.
Yan, mga 4:50 ata 5:50. Yan yung oras na pinost ko sa Facebook page. Pero sabi daw 3 o'clock PM. Well, hindi naman magsisinungaling yung pinaka-satellite, pero hindi natin alam kung ano yung method na ginawa ni Pag-asa. Pero dahil official sila, sundin na lang po natin kung 3 o'clock PM talaga kahapon pumasok itong Sigardo. And then ngayong umaga po, umexit ng PAR itong Sigardo, mga around 10 o'clock po na naka-exit na ito ng Philippine Area of Responsibility. Sigardo po, kahapon pa siya nakalabas ng Philippine Area of Responsibility. Yan. Ang oras, mga bandang alas 2 nga po ng hapon. Ayan, no? So kahapon pa po naka-exit ng PAR itong si Francisco. So pareho na pong walang banta sa Pilipinas, kaya yun na po yung naging huling report natin o yung report status natin doon sa Facebook page na pinost. Dahil wala na po nakikitaan na banta itong dalawa. Ang magiging banta na lamang sa atin malamang ay yung epekto nga po ng habagat na create ng bagyong si Francisco. So yun lamang po yung magiging sufficient na report natin. Naka-exit itong si Gardo na may maximum sustained wind ito na 102 km per hour. Under severe tropical storm po ito at bugsong umabot ng 132 km per hour. So lumakas siya ng gusto, mas lumakas siya. Kaya lang wala itong banta sa bansa. Tapos kumikilos ito pa northward na halos 48 km an hour. So bambilis. So bambilis ng kilos niya. Hindi kagaya ni Mekhala, dating bagyong Francisco, around 15 km per hour lamang ang kanyang maximum sustained wind. Pa north-northeast din ang kilos niya. Si Gardo ay pa northward. Yan. Under tropical storm pa po itong si Mekhala, pero yung 10-minute average niya ay tropical depression. So yun po yung status nitong dalawa itong mga folks. So kung pwede nyo po makita yan, nasa vicinity si Francisco, banda Okinawa Islands, at si former Gardo naman ay nandito na yan sa may bandang isla. Anong islands ito? Sako pa rin yata ito ng Okinawa Islands. Yan. Ayan o. May airport pa ata o. So parang military area ata yan. Hindi ko alam. Kasi may airport. So sakop siguro yan na Okinawa Islands pa rin ng Japan. Itong si former Gardo na balik sa international name na Higos. At itong si former Francisco naman na tinawag na ngayon sa balik international name na Mekhala. So yan po yung kanilang status. So ang magiging nakataas ngayon ng alert sa may bandang Southern Japan ngayon. Kasi sila ngayon ang medyo tutumbukin ng bagyong ito, itong dalawang ito. Posible pa atang mag-Fujiwara itong dalawang ito. Dahil mananatiling malakas ang isa sa kanila, malamang hihigupin ito yung mas mahinang bagyo. So posibleng mahigop itong si Francisco o si Mekhala ni dating bagyong Gardo. Yan. Kasi si Gardo ngayon ang may pinakamalakas na maximum sustained wind. So baka si Francisco yung mahigop nitong si Gardo. Yan. Then magkaroon sila ng Fujiwara effect muna dito. Well, sa ngayon mukhang hindi pa natin nakikita ang sumasayaw yung dalawa. Pero hindi na natin yan concern dahil labas na yan sa pinaka-domain natin sa Pilipinas at wala na pong bantayan. So anytime aalisin na po yung listahan niya ni Pag-asa. Sa ngayon aktibo pa po yung forecast ni Pag-asa. Pero malamang ngayong araw tatanggalin na rin niya ni Pag-asa yung kanilang forecast track. So ito po yung pinaka-summary ng track ni Pag-asa, yung data feed nila. Ito po yung pinaka-summary. At ito na may summary ng Joint Typhoon Weather Center. Since international yan, tuloy-tuloy nilang babantayan yan hanggang sa makapunta ito dito sa may bandang Tokyo. Mukhang halos tutumbukin na naman ng Tokyo, Japan ito. Yan, kitang-kita po mga folks. Pareho sila ni Gardo at ni Francisco na tutumbukin ng bandang baybayin ng Tokyo, Japan. So sa mga Pilipino natin sa Japan, be ready po, kayo po ang dadaanan ng bagyo this time. Hindi na po sa Pilipinas. So, yan po yung pinakahuling analysis natin at since wala na tayong masyadong concern sa dalawang ito, ang magiging siguro ang babantayan natin itong si 95W. Although, wala tayong nakikitaan sa ngayon na banta itong Invest 95 na ito. Sa ngayon, mababa pa o maliit pa ang chance niya na mag-iisang ganap na bagyo. Pero yung mga forecast ensembles kasi o yung mga ilang empirical forecast, kumikilos pa rin ito pa northwestward. At ganoon din sa mga report natin noong isang araw. Yan. So, makikita natin yung floating satellite imagery na 95W halos hindi pa masyado organized at wala pa tayong nakikita na low level convection until now. So, hindi pa natin pwedeng makonclude sa ngayon yung magiging development ni 95W. So, magiging basehan natin ang Tropical Cyclone Assessment Monitoring
tingnan natin kung magkakaroon ng further development itong si 95W, since yung dalawang aktibong bagyo na nakakalabas lang ng PAR ay wala nang banta sa Pilipinas. So ito po yung pinaka West Pacific Basin natin, yan. Wala na siyang banta at mapapansin natin dito sa bandang ibaba, kung saan nandyan si 95W, mapapansin natin mataas yung pinaka convergence niya. Very favorable po yung convergence. So hindi talaga natin maialis ang posibilidad na lumakas din ito at maging isang ganap na bagyo dahil mapaka-favorable po ng kanyang convergence. So yung kanyang cyclonic, mapapansin natin medyo moderate din para kay 95W. At least moderate inverse po ito. So hindi pa natin niro-rolled out na magiging isang aktibong low pressure area to dahil yung kanyang horizontal anomaly napakataas din. At yung kanyang cyclonic probability ay at least nasa moderate na rin ang probability. Well, mapapansin naman natin sa outlook, posibleng ito yung mga galaw, kadalasan na mabubuong bagyo. So, nag-report na tayo tungkol dyan. So, kung nasusubaybay niyo po yung aking report, matagal na nating binabanggit yan na mayroong susunod talaga. Lalo na pagpasok po ng July ha. So, mula sa ating global spectral model, mapapansin po natin ito yung tropical wave. Ayan, lalapit yung tropical wave. So, posibleng maging shallow low pressure area yan at tatawagin ni Pag-asa. Yan. Base na rin sa wind speed and circulation. Nagkakaroon ng susunod na Coriolis circulation. So, kung babasehan natin yung mean sea level pressure, ayan, nagkakaroon siya ng bahagyang organized development. Pero mataas ang atmospheric niya, nasa 1,008 to 1,006. Ayun, no? So, shallow low pressure area siya. Posibleng itaas siya ni Pag-asa as shallow low. Well, magdi-decide na lamang yung monitoring dyan, pati ng ating TC sector kung magiging si 96W yan, just in case mga folks. Yan, yung susunod kay 95 which is 96W, just in case po itaas as invest ha. Pero sa ngayon, mababa kasi talaga mga folks eh. Pero malakas po yung tropical wave niya, so magdadala ng malawakang pag-ulan yan sa Eastern Visayas at Mindanao area. So maghanda-handa pa rin po mga folks. At yan po yung magiging animation niya and then magko-collide siya dito. Sa may bandang hilagang kanluran din ng Nodo Luzon, medyo may namumuuding pagbaba ng atmospheric pressure. Maabot ng 1,006 o 1,004 hectopascals. Well, tingnan din natin kung magsha-shallow LPA din yan ha. So mukhang madalas magiging maulan tayo dahil sa epekto ng dalawang ito. At yung tropical cyclone strike probability nga po, papapansin natin, mataas na po yung probability ni 95W. Nasa around 60 to 70% chance na magiging isang active low pressure daw ito. Very cluster siya, sunod-sunod So, alongside ng intertropical convergence zone na panibagong nagbi-build up. At yung isang bagong tropical wave, posibleng maging shallow low pressure area siya. Ito nga po, ayan, malapit na sa silangan ng Eastern Visayas at Mindanao. So, nasa at least 40% chance yung tropical cyclone strike probability niya na magiging isang aktibong tropical wave o posibleng maging inverse. So, posibleng mag-i-invest yan, depende na lamang magdi-decide na yung TC sector natin dyan at si Pag-asa at JMA kung itataas nila. Kasi, kung titingnan natin sa tropical cyclone forecast and advisories, double check natin kung nagtataas na rin si Japan Meteorological Agency ng kanilang report. Kung mapapansin nyo, wala pa silang itinataas kasi And then by within the next 24 hours, yan, baka dito itaas nila. Ayan na nga, nagkaroon na ng low pressure area. So, kaya nating sinasabi, posible nga po na itong tropical wave na yan na lumalapit sa eastern part ng Visayas at Mindanao ay posibleng itawag as shallow low pressure area bukod kay 95W. So, just in case mag-invest yan, ay tatawagin as 96W. So, yun po. At least medyo malinaw naman po yung pinapakita dito na mukhang meron nga o matawag na shallow low pressure area yung tropical wave dyan sa Eastern Visayas o Mindanao. Within 48 hours naman, lalapit na siya. So, nanatili itong nasa 1,008 hectopascals. Shallow low pressure area. So, posible talaga mga folks. Hindi naman din tayo nagkakamali. So, yun po ang ating so far na analysis. At kung titingnan natin yung simulations ng computer models ng GFS, mapapansin natin, mayroong shallow low pressure area nga po dito sa Eastern Visayas at Mindanao. Dito, medyo aggressive pa, magiging aktibong low pressure daw siya. Yan, Anong araw ba to? Mga unang linggo na ito ng July, Yan, July 1. So, mga katapusan, shallow LPA pa lamang. Yan,
mga shallow LPA. Then pagpasok ng July 1, naging isang naging isang tropical depression. Ayun, so July 1 siya. So posible itaas yan. And then ito nga yung si 95W, then makikita natin yung galaw ni 95W, pahilagang kanluran siya. So sa ngayon hindi pa siya nakikita ng banta sa bansa. So depende kung biglang may mabuong high pressure area na naman dyan sa may bandang Eastern Japan. So tingnan natin, mag-update tayo. Napakalayo pa, kaya hindi pa natin pwedeng maagang sabihin kung may banta ito sa bansa. Sa ngayon wala itong banta sa bansa dahil sobrang layo pa niya talaga. At makikita natin pa west-northwestward din ang kilos nito. So parang lilis na ito sa boundary ng pinaka main domain natin sa Philippine Area of Responsibility. Except yung bagong shallow trough dito, sa eastern part ng Visayas at Mindanao. Kay ECMWF naman, ito nag-tropical wave siya, yung shallow tropical wave, at nagpapaulan dito sa may ng eastern Visayas at naglalaro yung outer rain band niya hanggang bandang Bicol region. So mga 28 to 29 hanggang unang araw yan ng July 1 na magkakaroon tayo ng medyo shallow low pressure area dyan at tatagal dyan sa eastern part ng Visayas o sa southeastern Luzon na magdadala ng mga malawakang pag-ulan. So be prepared na lamang po dun sa dalang ulan ng shallow trough na ito. Yan lang po yung pinakahuling data record na sa ngayon ay maipapakita ko muna. Yan muna yung maipapakita muna natin. At mag-update po tayo anytime mga folks kung magkakaroon ng panibagong development itong binabantay natin na tropical wave. Pero masasabi ko pwedeng tawagin na yan as shallow low pressure area ni Pag-asa anytime po, lalo na pag bumababa na ng husto yung atmospheric pressure. Yan, kitang-kita naman sa pinaka-satellite imagery po yung epekto niyan mga folks. Samantala sa ating ulat lindol naman, makikita natin ang medyo may sunod-sunod na naman tayo ng mga mahihina at mga moderate na mga paglindol. Yan. Pero bago tayo mag-report sa Pilipinas, diretso muna tayo sa medyo may malakas na lindol kahapon na nagpayanig Ayan, kapapasok lamang sa Honshu, Japan na naman May magnitude 5.7 po dito sa may bandang east ng Tomisato o mga bandang east ng Tomisato ng Honshu, Japan. Yan, paligid ng Shiba. So magnitude 5.7 po ito. Oras natin sa Pilipinas ngayon yan ay 11:46 AM. Yan. Epicentral depth 37 km. Yung lalim, so bahagyang na-detect ito ng aking seismometer ngayon, pero hindi nga lang ganun kalakasan dahil at least medyo may kalaliman ng konti. Pero at least intensity 3 ang naramdaman sa paligid ng Tomisoka, Shiba, Izumi at Choshi at Inashiki sa Honshu, Japan. So ingat po sa mga kababayan natin at malapit yan sa boundary ng Tokyo. Yan, medyo may mararamdaman yung pagyanig dito sa ng Ishikawa o Shiba sa Tokyo, Japan. So ingat na lamang po sa mga kababayan natin. Pero ang pinaka-focus natin yung malakas na magnitude 7.5 dito pa rin sa ibang bansa. Malayo naman ito. Sa American soil, ayan, sa may bandang Venezuela. Ano? Sa may bandang Carabobo, Venezuela, nagkaroon ng magnitude 7.5 na napakababaw lamang, kaya naiulat na napakarami daw ang nasawi dito. So double check natin maigi kung ilan ang nasawi doon sa earthquake sa Venezuela. So kung sisilipin natin yung report sa iba't ibang mga balita, lumalabas na sa 188 na daw yung mga namatay, At mayroon pa ring hinahanap o nire-rescue sa mga gumuhong mga gusali. So nireport natin yan, follow-up earthquake po, napakalaki po ng damaging at very destructive siya. Yan. Meron namang iba sa CNN, around 235 daw po yung naging death toll sa Venezuela. Mahigit 235 daw ang nasawi. So patuloy pa rin daw na inililigtas ang mga tao doon, mga kababayan nila roon. So grabe, maraming nasawi sa lindol sa Venezuela kahapon. Yan, so at least 235 daw ang inabot na pinakamaraming naiulat daw na namatay. Yan. So patuloy pa rin nila until now dahil napakarami talagang bumagsak na mga gusali. Yan, yun po yung pinaka specific ay 28 km southeastern Yumare, Venezuela.
Yan. So, pinakamalapit na epicenter dyan ay dito sa may bandang Laraya. Yan. Ito yung epicenter niya base dito sa aking monitoring. Yan. So, ang dami daw at umabot sa intensity 6 yung yanig. Yung iba, intensity 7. Intensity 6 o intensity 7. Kaya mahigit sa 200 daw ang naiulat na may nasawi dyan. So, yun po ang naging resulta ng malakas na pagyanig. So, marami na namang mga kumakalat-kalat na naman tuloy dahil daw sa masama daw yung presidente ng Venezuela. Hindi naman scientific evidences yun. Pero ang pinagbabasal lang natin dito yung scientific evidences na nagkaroon ng lindol. And then, after nyan, nagkaroon ng pangalawang pagyanig na may magnitude 7.2 naman. Oras sa Pilipinas yan, 6:04 p.m. kahapon ng hapon. Magnitude 7.2 na may epicentral depth na 10 km din. Mababaw. So, sunod-sunod Or, ayan, 6:05 and then another dito medyo confusing kasi 6:04. So, dapat itong unang lumindol. Then, second earthquake, mas malakas. 6:05. 7.5. So, lumalabas, ang unang lindol, magnitude 7.2 lang dapat. And then, biglang nagkaroon siya ng kasunod na mas malakas naman, umabot ng 7.5. So, yan po ang nangyari. Yan. So, yan po yung lumalabas na lindol noong kahapon. Yan. At sa latest naman, ay nagkaroon naman ng magnitude 5.8 naman, dito sa may bandang Japan, and then yung latest nga po dito sa Japan pa rin. So dumadami-dami po yung mga paglilindol internationally So yung mga kababayan natin, lalo na kung may Pilipino tayo sa Venezuela, ay ingat na lamang po at hopefully wala pong nasaktan sa ating mga kababayan na nakatira sa Venezuela. So, yun po ang pinaka international report natin para sa lindol sa ibang bansa sa buong mundo. Yan po, marami na ring mga pagyayinig na naitala. Yan, kung i-load natin yung pinaka full screen mode para sa most of detail. So, yung magnitude 7 ay merong tayong record sa Canobo, Venezuela. Kahapon po ito. Isang magnitude 7.2 at isang magnitude 7.5. Then magnitude 6.0 ay ang dito nga po sa Honshu, Japan. Yan, magnitude 6.9 po yan. Kahapon din po ito na naganap. Yan, 29 hours ago. Yan, sunod-sunod at matapos ang malakas na lindol sa bandang Japan, sumunod naman sa Venezuela. And then magnitude 5 naman ay dito pa rin sa may Japan at sa Mindanao, may magnitude 5.0 po tayo. Ngayong araw na po ito, mga 5:17 ng umaga, dyan sa may bandang Surigao del Norte. Ito, Mid-Indian Ridge naman, magnitude 5.1. Off coast ng Antofagasta, Chile, magnitude 5.5. Oras dito sa Pilipinas, 7:12 ng gabi, kagabi actually. Sa New Britain region, Papua New Guinea, lumindol ito. Oras sa Pilipinas, kahapon, mga 2:19 po ng hapon. Ayan. Dito nyo po makikita yan kung gusto nyo yung pinakadetalye. Then Gulf of Aden, nagkaroon din ng pagyanig. Oras dito sa Pilipinas, mga 11:53 ng umaga, kahapon po. Yan. Magnitude 5.1 ito na may epicentral depth of 10 kilometer ang lalim. So, yun po yung mga malalakas na huling record simula kahapon na naging mga pagyanig natin. Yan. Itong magnitude 5 at ito po yung magnitude 6 which is Japan. Ito po yan. At magnitude 7 simula kahapon sa Venezuela. Sa Yaracuy at isang Carabobo, Valenzuela. So sa Pilipinas naman, well, hindi rin tayo ligtas. Nagkaroon din tayo ng malakas na pagyanig dito. Mula kaninang 6:17 PM, pinakita ko sa inyo, mayroong magnitude 5.3 nga po. Ayon sa data feed ni PBOX, northeast ito ng General Luna, Surigao del Norte, which is ito yung pinakita ko sa inyo kanina internationally. Yan, Surigao del Norte siya. Mababaw din ito, buti na lamang, mas malayo siya ng konti sa baybay ng Dinagat Islands, ng Siargao Islands, sorry.
So nakaramdam din at least intensity 2 to intensity 3 dito sa paligid na po ng Siargao Island. Yan. And then after magnitude 5.3, nagkaroon ng magnitude 4 sa Davao Occidental. So probably mga patuloy pa rin na aftershocks ito. Naganap ito kanina 7:55 AM. Mababaw din ha, at magnitude 4 ang pagyanig. Yan lang po yung sa ngayon na recorded natin sa Pilipinas. Meron tayong dalawang malakas-lakas na mga pagyanig. So nagkaroon tayo ng isang malakas na magnitude 5.3 sa may ng Surigao at isang magnitude 4 dito naman sa aftershocks nito sa may ng General Santos ng Davao Occidental. So tingnan natin agad yung ating historical earthquake data for the month of June. Hopefully okay na po yung data feed. Yan, so for the month of June, mukhang marami na talaga. Mukhang aabot ng 3,000 ang total earthquakes natin for the month of June ha. So total earthquakes natin for the month of June, malapit na mag 3,000. Nasa exact 2,963 ang total earthquakes natin ngayong month of June. As of ngayong kasalukuyang nag-uulat tayo, mayroon 2,816 recorded between magnitude 2.0 to 4.0. 125 between magnitude 4.0 to 5 o to 4.9. At 19 naman sa magnitude 5.0 hanggang 5.9. Yan, 19. Napakaraming magnitude 5 at dalawang magnitude 6 at isang magnitude 7.0. Ito na ang maituturing natin na pinakamaraming recorded na lindol ngayong taon so far. Tingnan na lang natin sa mga susunod na buwan. Hopefully, wag na. Ayan, halos 3,000 na po ang total earthquakes natin. Siyempre, nangunguna pa rin sa may pinakamaraming lindol dito pa rin sa paligid ng General Santos, sa General Santos City. So, ang total clustered earthquake natin dyan sa paligid ng Southern Mindanao, sa bandang paligid ng General Santos o Sarangani, 2,026 total earthquakes na po. Pinakamarami pa rin sa bansa na na-record ngayong month of June. So patuloy pa rin tayo mag-iingat at hopefully ay natapos na po yung search and rescue operation kung ano man, at sana makarecover na po yung ating mga kababayan. Kaya lang tuloy-tuloy pa rin po yung mga aftershocks natin dyan at medyo may mga kalakasan pa rin mga follow-up na mga lindol ha. Sa ibang bahagi naman ng bansa, sa Luzon, nasa total of 107 yung total earthquake natin dyan, dito sa paligid ng Ilocos Region at Cagayan Valley. Sa Batanes Group of Islands ay 15. Sa may bandang Pangasinan naman paligid ay around 66. Sa paligid ng western portion ng Zambales hanggang Calapan Oriental Mindoro ay 73 total earthquakes. Wala naman kasi tayong nai-record na lindol sa Metro Manila. So, malapit lamang sa Metro Manila. So, marami-rami na rin ang mga clustered earthquake, lalo na sa mga ng Ilocos Norte at Cagayan Valley kasama na. So, ingat pa rin po ang mga kababayan natin dahil posible po, lalo natin sa mamandang paligid ng Kalatagan Batangas, Kalatagan sa may bandang Kalatagan Batangas nga. Ayan. At paligid po yan ng Lubang at Oriental Mindoro po. Yan. So, yan po yung ating total earthquakes na may 2,963 total earthquakes. So, sa ating annual earthquake frequency by magnitude, kasama ang magnitude 1.0, hanggang kasalukuyan na ito from January, ay nasa total na tayo 12,189 earthquakes. Kasama ang magnitude 1.0. Pero without 1.0 ay nasa total of 8,390 total earthquakes na tayo starting nung January hanggang ngayong month of June 2026. At narito naman natin 3-day weather forecast para sa araw ng Biyernes, June 26, 2026.
At hanggang dito lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Biyernes, June 26, 2026. Huwag pong kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa ibang detalye na gusto nyo malaman na hindi natin isama ngayong tanghali na sa ating report. Asahan natin na very gloomy tayo na medyo windy, na may bugso ng hangin at may mga scattered rain showers and localized thunderstorms ang aasahan. At visit lamang sa ating website sa gusto malaman pa rin ang pinaka-dynamic events mula sa reading ng ating aparato sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks and happy weekend po sa ating lahat.